Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our 365 Daily Devotion po. At ngayong araw po, ang pag-uusapan po natin is patungkol po sa ano ang tunay na kahulugan ng church. So bago po ang lahat, no, Happy Valentine's Day nga po pala dyan para po sa ating lahat, lalo-lalo na po sa mga mahal po natin sa buhay. So, para po sa concept po natin ngayon, ito po patungkol po sa church or mas kilala po natin sa katawan po ng ating Panginoon Diyos or ito ay bahay-sambahan po. So, sabi po dito sa concept po natin, no? The word church is the New Testament Greek and ecclesia, which mean called out ones or assembly. The term church also refer to the people of God, the community of all true believers for all time. It is a living, organic movement with the aim of fulfilling God's mission of redeeming the nation. So yung sinasabi po tungkol po sa church po sa concept po natin. So para po sa ating Bible verse po, ito po yung matatagpuan po sa Matthew chapter 16 verse 18. At ito po sabi po na sa English po, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build church, and the gates of Hades will not overcome you." So yun po yung sinasabi po natin sa Bible verse po natin kung saan sinasabi po dun, no, na inutusan po ng ating Panginoon Diyos si Peter po para mag-atayo po ng kanyang sariling church po para po sa mga taong sumasampalataya po sa ating Panginoon Diyos. And ngayon naman po tayo po dumako po sa ating teaching po. Una, the church is the people of God, not a set, religion, or building. So, yung in-emphasize lang po dito sa teaching ang sinasabi po dito is yung building po. So, hindi po yung church po natin is nag-building po. Kumbaga is yung church po natin is kahit saan lugar po yan, pwede po natin maging bahay-sambahan po, hindi lamang po yung sa iisang lugar po. So kahit nasaan po tayo, pwede po natin matawag po na church kung kahit anong bagay, kung anong kung ano ang ginagawa po na sinasamba po natin sa ating Panginoon Diyos. Kasi dati po, bahay-bahay lang po dati kung saan po sinasamba po nila yung ating Panginoon Diyos. Then yun po yung nagiging church po nila doon. Tapos doon na po sila nagpe-praise po sa ating Panginoon Diyos. Magpapasalamat po sa lahat po ng ginagawa po ng ating Panginoon Diyos sa kanila. So, pangalawang tanong po, the church is the body of Christ, a living organic movement. So, yung church po natin is nagre-represent po siya as a body of Christ po, kung saan lahat po ng living organic or ng movement po is naandun po sa mismo sa church na po yun. At doon po sa body of Christ po, tinuturo po kung ano po yung gusto po ng ating Panginoon Diyos na mangyari po sa atin at sundin po lahat ng utos niya. So, pangatlong katanong po, the church mission is to transform the nation, making non-followers into followers of Christ. So, yung church po, ito po talaga yung pinaka-mission niya, no? Para po i-transform po yung nation. So, sinasabi po dito nation po is tayo po lahat po na yung mga non-followers po is dapat mas mapakilala pa po natin sila sa ating Panginoon Diyos para maging followers din po sila ng ating ni Christ po or ng ating Panginoon Diyos at mas makilala pa po nila kung ano po ba ang gusto ipabatid po sa atin ng Panginoon Diyos. Nang sa ganoon po is lahat po tayo is makakilala po sa ating Panginoong Diyos. So, yun lang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.